What's up my homie? What's up my homeboy? What's up my drops? At welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X Tikas! At syempre muling nagbabalik ang inyong nag-iisang madam. Yes! At sobrang excited ako. Di na ako masyado nag-ayos. Sobrang excited akong panoorin tong laban na to, Shay versus Sixth Threat sa Matirang Mayaman, PSP. Shoutout po, Sir Phoebus. At ako po ay makikireaction lang po sa laban na ito. At hindi ko po intention na mamirata. Kaya po, shoutout po sa bumubuo ng PSP Entertainment. Kaya, let's go! Let's do this! Mamaya na po yung mga shoutout. At mahaba kasing video eh. Almost 2 hours. Kaya, wala na pa tumpik-tumpik. Paumpisa na natin. Sobrang excited ako. Kasi, sa totoo lang, ilang araw ko na ito inaabangan. Tapos maraming leaks, di ba? Tapos, natatempt na talaga akong panoorin. Kaso lang, nung tinry namin panoorin ni Boss Tikas, ang low quality. So, sabi ko, wag na natin tiyagain. Tapos, the next day, naghintay ulit kami. Wala pa din. And then, kagabi, sabi ko, pinag-pray ko na talaga. Sabi ko, sana i-post na nila kasi natatempt na akong panoorin yung mga, yung mga namirata. So, eyes on the prize talaga. At answered prayer pagkagising ko. Thank you sa nag-message sa akin sa YouTube na nag-post na yung PSP. Grabe, na-appreciate ko yung mga update nyo sa akin. Thank you so much. At, ayun, thank you so much pa rin sa mga magagandang comments, sa mga madaming request. Pasensya na kayo, isa lang katawan ni Madam, pero isa-isahin natin yan soon. Tapos, game na to! Game na! Let's go! Nanalo ng kwintos si Shay. Pinili niyang mauna si Sixth Threat. Matira, mayaman, pangit na pangit na pangit na! Kayo, ano yung anak mo? Intro ni Tipsy kay Looney. Nakaabot ka ng semis kasi tinalo mo si tinalo mo? OMG. Frank? Nasira tuloy yung intro, parang di ko memorya. Paano? Walang kwento ng simula. Ba't andito ang pota? See, the novel wasn't exactly clear how it all started. Kaya mga taong may kanya-kanyang teorya. Kaya hayaan mong punan ko yung mga blanco dun sa unang pahina ng iyong totoong istorya. Yes! Yes! Gang! Tangi niyang nakalaban? Mali. Tangi niyang nakalaban si Zaito gamit mga imbentong talata. Winter is coming, kanyang sabi at napili niyang panata. Winter is coming, hoy, nasa Pinas Kampuking ina mo yata. Pero ultimo yung winter mo, pagpapawisan ngayong nasa imperno ka ng mga yawa. Puta! Ha? Puta, seryoso? Nag-skip ka ng stage 2? Rumekta semis yung face? Angas mo din mag-shortcut no? Diretsong critical stage? Umatras ba talaga yung alien na addict na si Aklas? Hindi. Pero alam mo, nagpapahype lang yung gago dun sa video na nakita mo. Yung ano nakita niyong mali ng tao. Kasi nung si Akata tinira PSP, magandang hype daw para sa liga, ika nyo. Pero yung addict na sindi pa yung nasindikato. Malinis pagkakatrabaho. Yung alien yung na magic. Pero di nyo alam yung conspiracy. Paano? Tungkol sa alien yung topic. Nung si J Black umatras, si Mot pinadaan. Nung si Aklas yung umatras, si Invictus asaan? Papalit-palit na mga player para lang dyan ay sus. Ang mali nyo lang, di nyo pinalitan yung final boss.
may mga ganon? Ba't nga ba may mga ganon? Kasi isa kang PSP Gym franchisee. Di nyo alam yun! Di nyo alam yun! Ito ang bida ninyo. Business partner. So basically, may-ari ka rin ng liga na to. Ikaw yung poster boy, pero ako lagi yung most viewed. Tang ina mo, ito'y sampal. Ikaw yung poster boy, pero ako lagi yung most viewed. Tang ina mo. Ito'y sampal sa may-ari na to, na bilang owner lang ng gym, yung kaya mong i-flex. Ako yung flex ko, yung pagbubuhat lagi sa inyo. Kaya welcome sa PSP. PSP, Paliga ni Shei at Phoebus. Shei at Phoebus. Kaya nga nakapag-skip ng stage 2, but that's hideous kasi paano madedevelop tong bata nyo kung pa na-skip ng early stages ng fetus? Meron pa yung dalawang technique. Gusto niya ipagpabukas yung judging. Siyempre, para pwedeng dahil lang sa replay siya nanalo. Tas igit na itong laban. O, di ba? Nasa gitna yung laban. Di ba? Igit na itong laban para di daw tulog yung mga tao. Talagang planado. Hoy, Bisaya lang yung kalaban. Tinatarang Tagalog nyo ba ako? Yeah. Seryoso? Hindi to mind conditioning na parang J-Black. Diba? Kala niya, anong Sixth Threat at mo, tarantado ang naka-ready yung poster ng PSP pag tiga PSP yung nanalo. Yay! Ano yun? Organizer ka na? Player ka pa? Kupal ka ba, boss? Sorry, Shay, go ahead. Real talk. Boy ka pa siya. Kumombo-combo pakpak eh. Sorry. Ayun. Tangina, nakakaawa ka. Pumayag ka maging puppet shit. Asa na yung pride mo na tumanggi na lang instead and be like, hindi, ako si Sei. Isa sa OGs ng ating set, 2018 champion sa aking belt. Puta, asa na yung dating Slim Sei na we can't stand up for his fucking self, bitch. Ako yung dinadaya, pero ikaw yung binabastos. Di pa ba sapat na tinulungan ka lang ni Enigma magkampiyon dati? Pati ba naman dito naka-safety? Cause dog, it's not about more championships pag sinabi niyong MC. Puta, hakutin mo yan lahat. Pero yung titulo ko pa din ang mas mabigat. Tanong mo sa tao yan, Shei. Kahit yung isang championship ni Nowitzki, mas matimbang pa din sa 2 kampyonato ng KD. Kaya di pwede ikumpara yung corona natin, isa kalambungan ng monopolyo. Nagkakatugma lang pagkat parehas tawag champs. Hindi pwede ikumpara yung corona natin, isa kalambungan ng monopolyo. Nagkakatugma lang pagkat parehas tawag champs, pero iba ng inuupo ang trono. Parang damo at bato, magkatugma naman oo. Ngunit legasiya ko'y natural, sadyang puro pagkatubo, habang legasiya mo'y nabuo dahil sa tulong ng mga taong nasa loob ng laboratorio. Tinuturi na kasi tayong probinsyano nitong mga gago. O sige, pasok sa aming bahay. At dahil tayo'y probinsyano at may dayo, tsak may manok na makakatay. Isang anggulo, isang round. Diba? Ito yung laban daw ng 2 magaling sumilit ng maraming angle. Pero kita naman, litaw yung sinong mas creative pagdating sa ganyan. Patay sa isang anggulo sa loob ng isang round lang. Bang! Woo!
iniisip niya na yung mga naka-ready niyang rebat. Siyempre, totoo eh. Expected niya na yan. Basta yung delivery, pakiingatan. I-stutter mo ng konti para kunwari hindi mo inasahan. Ganda nung round 1 ni Sixth Threat. Sabi niya naman, bias ako Kita na naman natin, di ba? Combo-combo, pak-pak. Ang dami niya mga binitawan na visuals, tsaka, di ba, image niya rin doon. Kaya, mas malalalim, tsaka malalakas na sapak yung binigay niya dito kay Shea, di ba? Kaya rin natin kung makakalaban, di makapalag si Shea sa kanya. Let's go. Bibus! Sixth Threat, nagtatampo. 2 laban lang daw. Finals na ako. Eh bakit? 2 laban lang din naman. Finals ka na. Huling laban mo na to. Tsaka, umabot ako ng semis. Shea ako eh. Bakit? Kilala mo ba kalaban mo ngayon? Nag-back out si Aklas eh. Bakit? Kasalanan ko ba yon? Pare, bakit? Ba't ganun? So, madaya ako. Yun yung gusto mong palabasin. Ba't hindi si Aklas ang iyong tanungin? Ba't ayaw akong harapin? Kahit ganun itsura nun, matalino yung boy. Kahit ganun itsura nun, boy, matalino yun. Alam niya hindi niya ako kaya banggain. At kung ikaw may utak ka din, kahit katiteng, dapat nag-back out ka na rin! Ang tagal na nung huli kong battle. 2018 pa nung ako'y huling pumanik. Di counted yung kesa ito. Walang bilang si Gago. Nung battle namin, di pa ako galit. Kasi di ba sabi ko, ang magti-trigger, ang pagtutok lang sa akin ng Glock ang magti-trigger ng aking pagbabalik. Pero pwede na tong tirador. Magiging 9 din naman yan 6 pagtapos ko ibitin pati warik. Wait, so nangangarap siya na kalabanan siya ni Kuya Glock? Sa pagkakaalam ko, pinigay na ni Kuya Glock sa kanila yung yung flip top. Ayaw ni Kuya Glock yung yung siste sa Hindi niya papatulan yan for sure. Davao! 10! Sixth Threat! Di ba sabi ko magagandang katangian naman ng Mindanao yung banggitin nyo? Ba't sa dami na pwedeng representative, ang napili nyo, ito. Panakot na naman. Di ba kayo nagsasawa sa ganyan? Hoy, tingin mo magandang pag-represent ng Davao yung pangalan mo na yan? Wait, gusto mo ba silang i-represent? Ba't parang ayaw mo naman? Kasi kung gusto mong i-represent ang Davao, dapat ang pangalan mo, Durian. Durian! 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 Hoy! Durian! Musta ka naman? O teka, ba't parang di mo nagustuhan? Gusto mo i-keep yung 6? O sige, pagbigyan. Palakpakan naman dyan para kay 6. Ang ika-6 na Durian. Napanood ko yung battle nyo ni Akata. Bisaya ka pala? Oh, relax. Gusto ko lang sabihin hindi mahalaga kung Bisaya o hindi. Pare-pareho lang tayong Pilipino, di ba? Pero ano tong nalaman ko? Alam nyo bang Crips daw si Tanga? Member siya ng geng-geng. Sa FB, pinagyayabang niya pa. Yung mga caption sa pics, huwag daw kalimutan kung saan nagsimula. Sige nga, kung Crips ka talaga, sino nagtatag ng Crips? Wala? Si Stanley Tookie Williams at si Raymond Washington noong 1971? O tinatag to ni Raymond Washington mag-isa noong 1969 pa kasi sa Black Panther siya ay na-inspira? Alin sa dalawa? Wait. Kung Crips ka talaga, pali, hindi ka pala laking Davao.
Sa LA ka lumaki at natira? Sa LA ka lumaki at natira? Yawa. Alam nyo ba, ang Crips ay naging kilala sa mga pagnanakaw, droga, karumal-dumal na krimen at iba pa. So, ibig sabihin yung mga ganyan ginawa mo pala. Eh di tangina ka. Di mo na nga dapat ginawa. Pinagmamalaki mo ba? Pero kung hindi naman, edi umayos ka. Baka sampal-sampalin kita. Tigil-tigilan mo kakagaya sa kultura ng Amerika. Tanga, hindi ka Crips porket asul yung tela ng panyong nabili mo sa bangketa na tig-60 ang isa! Crips! Ulul sukarapoy! Halos lagi may blue na bandana. Kahit saan siya pumunta, kada birthday ang wini-wish, maging blue yung utot niya. Nagtathrow pa daw yan ng C-sign sa street with matching creep walk moves pa. Hoy, isa kang Bisaya na taga Davao, putang ina mo, magbudots ka! Di daw ito rap, tawag nila dito rap. Ay. Rap! Ayaw mo? Bakit? Nahihiya ka? Yawa, parang budots lang, ayaw pang makisama. Kultura ng iba, ginagaya, pero sa sarili, di mo maaya. E di putang ina, kung ganyan lang din, huwag mo tawagin sarili mong Bisaya! Ano? Bisaya ka lang pag convenient? Pero pag hindi, kinakahiyaan mo ng todo? Kaya pala yung mga kanta niyan, either Tagalog at English lang. Tunog West pa yung tono. Wala ka palang pinagkaiba sa kandidato pagkampanya. Doon lang nagiging proud sa Bisaya niya na lolo. Ginagamit lang yung mga Bisaya kasi kailangan ng boto. At gumagamit mo to ng N-word, mapachat o sa kanta, feeling ego, kala mo pinagdaanan nila ay danas niya. Hoy! Hindi porket may mali at pangit na stereotype ang Bisaya sa atin bilang alipin, may N-word pass ka. Ito ba nagre-represent sa inyo? Gaya-gaya sa ibang lahi? Ayaw tangkilikin yung lokal at realidad niya? Paano nyo to aasahang tumulong baguhin imahe ng Bisaya sa ating bansa kung siya mismo'y alipin ng kolonyal na mentalidad niya? Buti sa recent interview mo, nagbisaya ka. Oo, chinek ko, baka may pasabog. Pero dahil Bisaya, buong video, wala akong naintindihan. I'm like, hotdog. Pero, buti, ilang araw bago yung battle, may captions na. Yung update ay umabot. Na-detect siguro lang YouTube na dong gago ka, kaya tinranslate sa Tagalog. Speaking of the devil, Itachi, ano na? Balita sa dong gago. May bago pang info? Ay, sorry. Baka kayo'y na-OP, ba't Itachi tawag ko dito? Tinanong kasi siya ni Smuggler's Daddy, bakit siya sumali sa army ng mga tito? Alam niyo, sagot niya, sumali ako ng dong gago para mag-spy. Parang si Itachi. Tangina mo, weirdo! Siyempre si Ilong hindi na gets. Pero para matapos lang, umuo na. Kaya nalaman ko to Tinanong niya ako, sino si Itachi? Bla bla bla. Sabi ko, seryoso ba? Dulong ka na ata sa bisyo. Pinagsasasabi mong bobo ka. Ano ba sinisindihan mo, ha? Hidden leaf ng kono, ha? Pota astig. Kaya pala ang lapad ng ilong kasi sobra sa weed. Itachi ang puta. Uy, pogi yun. Huwag ka namang feeling, leche ka. Yung self-confidence mo, lagay mo naman na ceiling. Kisame, pwede pa. Itachi, gulat ka, alam ko. So, paano ka Bali si Kisame, kasama siya palagi ni Itachi. Tapos, hindi naman siya kagwapuhan. Talagang makikita mo na yung character niya rin ay para siyang si Kuya Johnny. Hindi niyo kilala si Kuya Johnny, pero mukha siyang kapre. makbo? Paganto? Kinginan to, feeling pogi, nag-iilusyon.
Ano nangyari? Humarap ka ba sa salamin tas nagsukuyomi ka doon? Nandun gago para mag-spy? Puta, para saan? Bukod sa wak sila at nabubuhay sa nakaraan nang didisbigla pag naaangatan, ano bang di namin alam? Wait, matanong ko lang. Alam ba nilang sa PM lagi mo silang pinagtatawanan? Pexman, cross my heart, mamatay man si Phoebus. Natatangahan sa inyo itong sarili nyong kagrupo. Real talk to, alam mo yan. Meron akong resibo. Oops! Pero atin lang, hindi ko ipapublic kasi meron akong prinsipyo. At huwag ka mag-alala, hindi ko ito i-upload unless mag-deny ka dito. Pero eto teaser, para sa inyong kaalaman, yung mga kanta nyo daw 10 segundo na lang pinapakinggan. Kaya nga may kantang Pilipinong waki. Pag wak, hindi siya fan. Oh, ba't sumali ka dyan? Saka ba't sumali ka ng matira mayaman? Dapat pag dong gago, walang karapatan. Kasi pag nadadamay ang mga gago, magdedemanda naman. Pero ikaw si Itachi, kamo, sakto, walang sisihan pag inubos ko buong clan mo, ikaw may kagagawan. Sa tanong natin simulan, Davao, alam niyo ba kung anong nagra-rhyme sa mga kanta tinagalog parang parody? Putang ina mo, Anthony! Hindi ako si Saki, mga ulol. Hindi ako si Saki, mga ulol. Magkaiba kami noon. Oy, Saki, ba't ka kasi nag-a-accuse? Pwede namang magtanong. Like, ika-anim na durian. Napadpad ako sa pop.inquirer.net/54327 at may nabasa ako dun. Allegedly, plagiarized daw yung humanap ka ng pangit. Ang original daw noon ay Find an Ugly Woman by Cash Money Marvelous. Totoo ba yun? Shh, guys, tahimik. Napipredict ko na yung sasabihin nito. Hindi dahilan ng batang rap para kalimutan salitang respeto. Tama, may limit pa din. Para di umabot sa away o hukuman. Ika nga ani pa, di dahilan ng boxing para makipagsuntukan. Irespeto, kasi sila pinaka-nauna sa eksena. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng AE? Adan at Eva? Pero ba't nga ba may gera? Ano nga bang problema? Gusto nyong irespeto mga nauna pero ayaw nyong mauna rumespeto mga punyeta! Anyari, ba't naging dongga ko, whack lyrics, toxic mindset, apologist ka na? Sabi mo sa amin, paglalaban mo, lyricismo ah. Puro toxic lang pala. Hindi naman siya batang Quiapo, pero naaalala ko si Coco Martin, taina kasi ang pinagtatanggol na nitong probinsyano, CA ina. Coco kasi yung S, T. Anyway, kinakaalis dyan sa kampo ng kadiliman, Itachi. Pagputi na yung uwak mo at may uban ka na, baka naman nahawa ka na sa pagiging kupal nila, kakasyaringgan mo, nabulag ka na. Inaano daw siya dun eh, maganda daw trato sa kanya dun. Talagang kakaiba. Eh paano di ka magiging special, ikaw lang nag-wordplay sa kanila? Palibasa, sa tenga ng mga marurunong, wala nang na-e-elib sa mga rich niyang wordplays, hindi na effective. Kaya, nung na-realize niyang wala na siyang visa, siya na'y napasabit sa ingay nila, nagbakasakaling muling mag-boom. Kaya ayun, yung tirador ng timog, nag-TNT na. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang pagsali mo dyan. I can't imagine choosing hype Ang haba ng round ni Shea, nakakaantok na. over something defining like integrity, principles, values. Ang babaw na dahilan. Pero at least klaro na sa atin bakit ika-anim na banta ang putang inang yan kasi puro banta lang mga salita niyan, hindi niya kayang panindigan. Kala namin para kang tatay mong sundalo. Hanggang kamatayan ipaglalaban ang iyong goal. Pero ang ending para lang sa pansariling benepisyo, you sold your soul. So ano yan? Ano yan? Pag sinasabi ng masahista, pag sinasabi ng masahista na, harap na po sir, sa tuwing ikay nagpapahilot, di niya alam ang gagawin kasi ang alam niya lang ay tumalikod. Sabi ko, bibiting kita pati warik,
Pero puta, hindi na pala. Kasi sa sarili mong kultura, lahi at salita, bumaliktad ka na. So paano yan? Paano pa tayo maniniwala sa mga salita nito? Kung ikaw mismo tumalikod sa iyong paniniwala, ba't kami maniniwala sa iyo? Maraming filler yung yung round 1 ni Shei. May mga part na magaganda sana siya na sana finelter niya, sana kinompress niya. Kasi okay naman, may consciousness, may political, 'di ba? May social awareness. May mga kinall out siya ng mga problema ng rap scene, 'di ba? Problema niya kay Kuya Anthony, 'di ba? So, nanghinayang ako kasi sobrang haba ng round 1 niya to the point na mas naging sana sinolidify niya yun, 'di ba? Sana kinompress niya yun, finilter niya yun, tapos pinili niya yung mas may mga essence na para, 'di ba? Ang haba parang yung oras niya ng round 1, oras niya na ng buong laban. So, let's go. Round 2. Nadama yung... Oo nga naman. Naging membro ako ng Azul, ng Cribs, nung ako'y 13 anyos pa. Uy, dami mga homeboy dyan sa labas, tangina ka. Baka yung sinasabi ni Arik na tanggal ka na, maging tanggal pa nga. Tangina to, haba ng rounds, no? Hoy! Usapan dito, 3 to 4 minutes lang. Bilang artist, dapat alam mo yung quality over quantity, gago. Gago. Tandaan mo, hindi pinagyayabang yung achievements ng empleyado na nangailangan ng overtime para lang matapos yung trabaho. Kulot. Yung round 1 tungkol sa past at nasolve natin yung mystery. Now let's talk about this villain. Balikan natin yung history. Game! Game! Siya si Christopher John Ongki. Ang may pinakamaraming talo sa history ng battle rap. Mula 2010, nandito na yan. Sobrang tibay na punching bag. Pare mag! 13-1 na ako. Kung susumahin lahat sa aking standing Brad, inahamon mo pa yung black, isa tirador lang nga, nasa baba ka pa ng ranking, ipano pa kaya sa may mga higher rank? Ambot sa imo. Wait, no? Kasi pag niline up mo yung mga rapper dito, base sa standing, andito si Mot, tas ako, si Shei, basta ando doon. Tapos sasabihin nyo lamang sa experience, talaga? Kailan pa kinalamang yung may pinakamaraming talo sa kasaysayan, tangina ka? Ang corny mo, min! Biruin nyo ha, pagtapos niya mag-champion, yung standing 6-14 pa din. Tangina. Tangina, talo after talo, kaya sa ranking bumalentong. You got clapped and clapped and clapped, pero yung standing walang ovation. Tandaan nyo, 2-2? Team SS versus LA, pero si Smugglas yung mas nakita. Natalo niya si Looney, pero sakit ni Looney yung nasa headlines ng balita. Parte ka ng classic moments, oo. Pero bilang sidekick lang iha, classic story ng isang naging villain kasi di siya bumida. OMG! Kaya hindi ka kontrabida. Ikay kontra lang sa mga tinuturi nilang bida. Next example, pagtapos niya manalo kay Pistolero, sabi niya sa crowd, wala akong pake sa titulo, gusto ko lang respeto. Ang inang villain to, emo. Villain ka, tas nanlilimos validation ng audience? Pagkaugag ng bisyon. Kumukontra ka sa mga bida, pero sa iyong pagiging kontrabida, ikaw mismo yung contradiction. Ngayon, biglang dami yung suporta kunwari sa'yo. Tanga,
Kung di yan hater ng Donggalo, anti-DDSO fans yan ng mga nabadibag ko. Kakampi ko mga sumusuporta sa akin. Kakampi mo lang mga kalaban ko. Kung matalino ka, alam mo yung pagkakaiba nito. Nabilang lang yung umaasa na manalo ka, pero mas maraming umaasa na sana'y matalo ako. Wala kang... Dito punta. Wala kang tunay na fans. May mga hater lang kami. Gusto lang... Ang ganda nun! Ang ganda nun, di ba? Ang ganda nun. Kasi, dadami nga lang naman yung mga kakampi sa'yo kung haters yun nung kabilang kampo. So, kaya parang ang ganda nung ano, di ba? Very relatable talaga yung ano, binibitawan ni Sixth Red. Tsaka masasakit talaga. Gusto lang nilang banatan mo yung Donggalo, DDS, ganun lang kasimple. Para ma-feed mo yung satisfaction nila ng matindi, pero wala silang pake kung manalo ka o hindi. Basta, okay yan si Shei, kahit walang bars, basta masakit magsalita. Di ka naiinsulto sa ganyan? Hindi mo ba ramdam na yan ay kanilang paraan para punahin kakulangan mo pagdating sa sulatan? Di ba? Para magka-hype, idadamay ko yan sila Andrew A., pamilya ni Sixth Street, para pangalan ko umugong naman. Pare, you don't want no smoke. Ang gusto mo, umusok ka lang. Nagets pala ang puta. Kasi smoke tsaka usok, akala ko di yun nakukuha. Rich. Kaya hindi ka villain. Isa ka lang frustrated. Marami naman kasing ibig sabihin yung smoke sa kung sa meta mo susuriin eh. Maaring maging conflict sa sarili mo. Maaring gumagawa ka ng conflict para sa iba na to the point na nagkakaroon ng smoke para ma-attract yung mga galit sa'yo, di ba? Iba-iba naman, depende sa paggamit. Frustrated superhero pagkat di mo naranasang ma-appreciate ng tao. Paano? Tatanga-tanga. Ultimo yung titulo na greatest villain, nakuha pa ni price tag at akata. Tanga ka talaga. Gago! Mas may impluensya pa yung mga Delo, Target, Apex, matitigndit mga astig. Ikaw nag-iisa mong tamod, si Bagsik, hindi pa mabagsik. Kaya bilang veterano, na lang yung respeto namin sa iyo. Pero nanalo after 8 years. Tol, isipin mo diferensya nito. Ako'y nagkampiyon nung ako'y bago. Ultimo veterano, dinaig ko. Habang nagkampiyon ka lang nung nag-alisa na kakompetisyon mo. Yes! Damn, son! Sakalang lumakas nung humina ng mga dating greats dyan. That's what separates the loonies, the mots, kaming mga consistent yaman. Isang umaasang gagaling ako one day sa magagaling since day one. So that's a wrap for history. At oo, bagong god to ng century. Nandito ka lang para sa nostalgia. Ako para magbigay ng mga bagong classic memories. Grabe yung round 2, no? Buhay ka pa, Sherry. Kasi round 1 pa lang parang dead on arrival na si Sherry eh, 'di ba? Parang tapos yung round 2 pa, parang na double kill na siya. So, ano na, Sherry, lalaban ko. Natin kung makakalaban si Sherry. Nagustuhan ko rin yung rebat ni Sixth Threat kasi may pulot. Alam mo yan, may lesson yung rebat niya. Kaya, ayos. Game. Round 2 pa lang pala, no? Round 2 ni Sherry. Game.
kompetisyon. Asa, pag si Sixth Street talaga nag-spit, puro gawa-gawa yung bara. Anong walang kakompetisyon na kabatch? Nung isa buhay championship ko, kasalanan ko man nag-choke si Abra? Tsaka, puta, dapat alam nyo yung laban na to, dapat 7:30 pa. Kaso nausog, naging 8 kasi late sila. Oo na, mahaba na, overtime na ako. Diba? Kasi gusto ko mas masaya. Ikaw nga unprofessional, late, di mo pinapahalagahan yung oras nila. Hoy, putang ina mo, crips na batukan. Inaasar mo pa yung standing ko, yung mga salita mo nga, di mo kayang tayuan. Kasi guys, hindi daw siya ang tumira sa XB. Yung kagrupo daw niya yun, si JR0. Ha? Doon sa verse niya sa kanta, kung saan ni-name drop niya XB, pareho kayong may binanggit na bibe, na alam ng lahat kung sino. Fact check tayo, Fluvert. Kagrupo mo yun ng diss, pagkasama kayong sa kanta, andun ka pa sa likod niya sa music video. Tapos nung nagkainitan, magugulat ka, hala, ba't ako nasama dito? Maang-maangan si tanga. Ganyan ang estilo ng mga putang inang walang bayag kapag nabisto. Damage control. Pansin na kasi ng mga tao na wala sa lugar yung pandidis nyo. At para mag-save ng face, yung kagrupo, nilaglag, sinakripisyo. Pero kahit anong pilit mong ikay na biglat, di ka sang-ayon sa kanya, ay hindi mo maitatago yung fact na bago upload yung track, yung kanta narinig mo, pero wala kang ginawa ng mga oras na yun mismo. Tangina mo, di kami tanga kahit ano pang pagtitwist mo. Hindi mo ba ikakailan na pareho lang kayong dalawang mga walang prinsipyo? Mga nananahimik na tao, ididis nyo sa kanta. Palibasa, ni-require yun ng dunggago. Yun yung pinang-audition nila. Nung panahon yun, magkaaway kasi dunggagot sila bibe. Pero matik, i-deny nito sa atin. Kaya nga sila pasok sa kapatirang donggaling. Ika nga nila, di ba? Ang mga magnanakaw, may kapatid na sinungaling. Parang nung battle niya sa Gapo. Di ba proud siyang DDS? Alam niyo, sabi niya sa amin, kaya niya daw sinasabing DDS kasi sa Davao del Sur siya nanggaling. Weh! Ano yung sinabi mo kay Rudit noong 2019? Galawang DDS lang. Itong adik pinalusot lang ng batas para bumulagta sa tirador. Yung ibig sabihin ng DDS doon, Davao del Sur? Sure? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God, stop fucking lying! Gets mo ba nung nasa Gapo kung medyo alanganin? Anong tinira ni Shay? Pengi ako niyan. Pengi naman ako niyan. Pero Sixth Street, dito tayo sa Davao, pwede ka lang umami. TDS, Davao del Sur. Ang nakaka-insulto doon, ang bobo ng tingin niya sa atin. So ano yung next na gusto mong paniwalaan namin? Dati kang mulawin? Yung cactus, kaya mong yakapin? Lahat ng buhangin sa mundo, kaya mong bilangin? Ano ba naman tong tirador nyo? Imbis na puro sablay, manduduro, tas magtuturo. Doon siya sanay. Ngayon, alam nyo na bakit ang paboritong slogan niya ay malinis tinrabaho kasi pagtapos tumira ng tao, hugas kamay! Pero dahil daw sa kakupalan nila, maraming sumaya. Ang kapal ng mukha, gina-justify niya pa, hoy. Hindi, tandaan mo, wag kang engot. The end doesn't justify the means, tanga. Tapos sabi pa, with conviction, na kundi daw dahil sa beef nila, wala daw kikitain si Kairam sa reaction videos. Baka nag-food panda rider na din siya. So, ano kung mag-food panda rider? Anong problema? Kung maka-look down ka sa riders, grabe ah.
Ang lala ng moves. Porket nagka-million views, nag-aangas na to. Eh sa kasikatan ng XB, nakiangkas lang kayo! Sa mga idol ko na riders dyan, na nanonood ngayon sa amin, Flubert Floy Kagampang. Secret lang natin pag nagpa-deliver tapos binuraan nyo yung pagkain. Wala sa order inaasal eh. Pag umorder to ng inasal, huwag nyo dalhin yung binili na kanin. Para pagdating nyo, maglaway to sa manok pero di makakain kasi kailangan pa magsaing. Ang liit ng tingin sa riders, kala mo malayo na nating ni Tarantado. Pero regardless, hoy! Baka di mo alam, mas importante ginagawa nila kaysa sa ginagawa mo. Nagdi-deliver ka lang ng fake mong bars. Hinahatid nila yung essentials ng mga tao. Kumpara sa'yo, sila yung tunay na malinis magtrabaho. Kinginang to ang yabang, naging bata. Maganda rin yun, di ba? Maganda rin yung sinasabi doon ni Shay. Kaso nga, katulad nga na sinabi ko kanina, marami siyang feelers na kahit sana wala na. Alam mo yun, yung marami siyang mga salita na walang connection, na basta makarhyme lang. Pero marami siyang mga kasabihan na ang ganda rin, na magaganda rin niya inilapag. Alam niyo yun. Tapos eto, yung about sa pamumuhay ng matino, about sa pagtatrabaho ng maayos at ng malinis. Maganda rin to, di ba? May mga tao talaga na mahirap man yung hanap buhay nila, basta marangal, goods tayo doon, di ba? Katulad nga nung nasabi ko kanina, sana finalter ni Shay kasi ito na naman, humahaba na naman yung round niya. At may mga areas talaga na dead air para sa akin. Para sa akin naman yun, di ba? Magkakaiba naman tayo ng opinion. Talan ni AE masyado ng pabida. Eh, bata ka lang pala ni AE eh. Pareho lang kami ng boss mong bata ni Boss Vic sa Viva. Ano? Baka sabihin mo, di pwede kumpara. Kasi lamang siya sa pera at sa kanta. Well, sa pera. Pero pagdating sa letra, alam na, maski hater ko, alam na mas marami akong E kesa sa kanya. Kung ganito sana si Shay nung naglaban sila ni Sinyo back then, baka possible pa na mag-champion siya baka possible pa na manalo siya kay Sinyo kung ganitong Shay yung pinakita niya, di ba? Kaso lang, lumaban siya kay Six Threat eh. Parang malaking comparison yun. Parang malabo. Parang malabo talaga. Hindi naman sa hindi naman sa bababa kay Shay. Pero magkaiba sila ng style. Magkaiba sila ng sulat. At sa nakikita ko, 'di ba? Kailangan pa ba niyang pahabain yung rounds niya para lang magkaroon siya ng maraming reaction? 'Di ba? Ayun lang. Speaking of pera, alam nyo ba nanay nito, teacher? Kaso mukhang pera. Yung mga estudyante, di pinapasat at di bumili ng tinda niyang Yema. Biro lang. Di totoo yung sa Yema. Pero yung sa pagiging teacher, oo. Feeling ko lang walang oras sa kanya nanay niya eh. Parang after eskwela, gumagawa pa ata ng Yema. Kaya ng bata, madalas siyang solo. Forgive me. I'm just trying to figure out, how is it that you have a teacher for a mom, pero lumaki kang bobo? Oo, bobo to. Nung bata niya kay Apex, nag-reference to ng DC. Kaso, di correct. Si Joker daw ay may Wait lang, react lang ako na mabilis dun sa teacher. Sana din niya na lang dinama yung nanay niya. Kung gano'n lang din yung i-brought out niya na angle. Kasi yung mga teacher, bakit sila sumasideline magbenta ng mga pagkain? 'Di ba? Kasi mababa yung sahod nila. Marangal yung trabaho nila, kaso lang mababa yung sahod nila dahil nga kinokorrupt ng government. 'Di ba? Kasi bakit ako nagre-react ng ganito? Yung teacher ko nung
5th grade, kailangan mo bumili ng hotdog. Yung hotdog, yun yung negosyo ng teacher ko nung grade 5. So, ako, tagalista ng Noisy, tapos kailangan kong ibenta yung mga hotdog na yun sa mga klase ko na nakalista sa Noisy. Pero bakit ba nila ginagawa yun? Bakit ba nila kailangan mag-sideline pa sa classroom? Dahil nga, mababa yung sahod nila. At mababa yung sahod nila, wala silang magandang benepisyo sa gobyerno, kinokorap pa sila, di ba? E parang, sana hindi na lang binrote out to ni Shay, kasi kung sasaktan niya lang ng ganun yung mga guro, in general, hindi sa nanay ni Sixret, in general, kumbaga, please naman, diba? Umokay na ako sa'yo kanina pinagtanggol mo na yung Panda Rider, diba? Huwag naman yung mga teachers, please lang. Question mark, si Riddler yun. I was like, huh? Kasi may disconnect. It was definitely confusing. Napaisip tuloy ako, baka may director's cut na di ko alam. Ang cringe talaga nung DC, ang kulit. Ang comical lang na ang ibig sabihin ng DC ay detective comics, pero di ka man lang nag-imbestiga sa net. Basic knowledge yun Pag di sigurado, dapat mag-double check. Pero maybe he doesn't... Basic knowledge yun Pag di sigurado, dapat mag-double check. Pero maybe he doesn't care about being accurate. Bahala na si Batman ng peg. Pag talaga member ng Dinosaur Club na Donggago Clan, asahan mong Wex, fucking dumb clowns really ain't worthy of a damn ounce of respect. Pero, to be fair, yung suporta nila sa isa't isa andon. Nung nanalo nga yan kay Akata, may pa-poster sila. As if may fandom. Yung picture niya nasa gitna. Tapos sa baba, merong caption. Congratulations kay Sixth Threat, 7-0, freestyle champion. Freestyle champion? Talaga hiwalay Facebook ng matatanda Ang tatanga! FYI, ito pong tournament ay written. Tapos quarters pa lang po yung battle nila ni Akata. Ang tatagal nyo ng bobo. Di pa ba kayo nagsasawa? Pero mas bobo yung alam ng mali yung bobo pero di niya tinatama. Pero sa bagay, sino ba to para maghusga? Nag-choke nga yan nung nag-judge sa battle ni Invictus at Romano. Pare, gets ko, nakakaantok si Invictus. Pero hindi yun excuse para di mo gampanan yung responsibilidad bilang hurado. Sabi pa, ito yung pinakamahirap na i-judge. Malamang, hindi mo nga alam sino una bumanat Paano ka nag-decide sino nanalo? Ano, hula-hula lang din parang yung DC reference na ginawa mo? Ito yung tirador na sisipat sa bullseye ni mata? Hindi asintado. Walang due diligence. Dunning-Kruger effect. Mula nang masabihang matalino ng tao, naging assuming na masyado. Guys, ang tunay na intelihente, skeptical, curious, at palatanong. Kaya nga di ako sure kung napapansin nyo. Na mula pa kanina yung pagiging matalino niya, kini-question ko! Pero real talk, pinakinggan mo ba talaga yung battle na ginage mo, ha? Motherfucker, don't lie! Para saan pa yung dalawang mong tenga kung di mo pinakinggan yung both sides? Ganun lang yun! Again, may mga magaganda siyang punto. Maganda yung sa DC, tsaka maganda rin yung pag-judge na angle niya. Medyo naging repetitive na lang yung kay Kuya Andrew E. So, yun. Sana finalter niya to. Magaganda naman sana yung yung bara niya dito sa round 2. Sana kanong-press niya. Ang angas ng achievement no? Ang nag-iisang rapper na nagtanggol kay Badang. Buti pa ang grupo mo, 3 digits no? Yung IQ mo, 2 lang. Pero tama naman, 2 ang tenga, kaya both sides ay pakinggan. Ang tanong, narinig mo ba sarili mo nung sinabi mo yan? Gusto mo wag agad husgahan ng mga naaakusahan. Really, sa'yo nang galing yan. Ikaw na DDS at ang extrajudicial killing sa iyong sinusuportahan. Para kay Badang, gusto mo yung due process na karapatan ng lahat ay wag naming laktawan.
Pino-point out mo yan habang yung buhay ng ibang di mo sure kung napagkamalan lang, ayos lang basta-bastang tuldukan. Ang hirap mo kabanding, ang labo mo naman. Sa sobrang bobo mo, pati pinaglalaban mo, di mo na alam. Ang sarap mong barilin. Pero dahil ang due process ay iyong karapatan, hindi kita papatayin, ikaw ay sentensyahan. By the authority vested in me. And upon review of the evidence provided, we have found Mr. Fluvert Floyd Kagampang, aka Sixth Threat, guilty on 6 counts. Fraud, discrimination against riders, misleading. Fraud, discrimination against riders, misleading citation, gross negligence as a judge, at moral hypocrisy at sa pagiging bobo beyond reasonable doubt. At dahil sa iyong mga krimeng nabanggit, ikaw ay aking pinapatawa ng parusang panghabang buhay na kahihiyan sa susunod na round. Sinasabi ko nga, kanina pa, sana nga, kinompress para, alam mo yun, mas solid. May mga magaganda siyang mga sinasabi eh. Diba? May magaganda siyang angle. Pero sana, diba, mas na-filter pa, like yun, yung about sa teacher, about sa nanay. Kung as much as possible, wag nang magdamay ng nanay. Pero kung wala talaga kayong makuhang baho, diba, ng kalaban nyo, for sure meron naman. Diba? Magpakita tayo ng ng respect sa mga tao. Dapat na irespeto. Okay? Yan! Tanginan to, para makakuha ng magandang reaction, kailangan sumayaw-sayaw pa. Hayop ka? Tingnan mo, sobrang boring kasi, no? Tingnan mo si Sak na bagong batak, parang inaantok na. Tingnan nyo, kaya dinadamay pa yung pagdidis, kaysa doon lang daw mas nakilala. Tangina, di ba sa pagdidis ni Sinyo sa asawa mo, doon lang din sumikat yung tanginang yan? Doon lang sumikat ang tanginang yan. Ang pinagkakaiba lang, ako dahil sa pangdidis, ako yung pinalakpakan, ikaw parte ka ng pangdidis na ikaw yung pinagtawanan, tangina. Yan! Huling round na. Di ba kilala kang mahilig mandamay ng anak ng kalaban? Okay. Kinwestiyon niya pagiging tatay ni Zaito, yung tao daw palpak. So pagpag daw yung pinapakain sa pamilya, yun ang sa akin tumatak kasi sino ka para pagsabihan yung taong maayos na palaki yung 3 niyang anak? Dekada na yung nagpapakapapa. Ikay buwan pa lang na nagiging amabay. Kumbaga nasa level 1 ka pa lang ng pagiging tatay. Yung nagtatayo ka pa lang ng tahanan. Yung pinupuna mo isa ng subok na haligi ng bahay. Kupal! Di ba? Tas yung premyong isang milyon, pangbibili niya lang daw ng bag ni Ann. Talaga? Ganong regalo mas mahalaga? Dude, maging mabuti kang ehemplo sa anak mo. Yun yung pinakamagandang regalo mo sa kanya. Yeah. Oh, regalo! Nakuha niya yung essence. Tapos na tayo sa past at history. Walang nakakuha ng present. Present! Past, history, tangina. So future naman. Future, hinaharap. Yung susunian. Alam nyo, di ako bumababa sa ganyan, pero iba to. Game! Hindi ako nag-iimbento pag sinabi kong pinakamalibog si Ann Mateo. Paano ko nalaman? Paano hindi ko malalaman, lagi mong kinikwento?
Nagdodota kami ni Shaq. Nasa kabilang linya tong si Gago. Biglang pare, andyan na naman si Ann. May daladalang vibrator. Out mo na ako. Tangina, real talk. Kami ni Shaq talaga na pa. Yo, that nigga want to say that. Diba? Kaya ganun na lang. Kaya gano'n na lang kung bastos-bastusin siya ng mga nakakalaban mo sa entablado. Kasi ikaw mismong asawa, sinasa publiko yung mga bagay niyong pribado. Pinagyayabang mo, wala kayong kumalat na skandal ka mo. Ikaw mismo naglalarawan ng kanyang kalaswaan sa isip ng mga nakakasama mong tao. Di ba? Di na ako magugulat kung maraming nakakaalam nito na tinitext mo. O kahit si Pipus, bigla mong tawagan para ikwento mo lang yung pagsisex nyo. Pasang malupit dun, pag sinagot ka lang ng let's go, Shei, let's go. Upal! Bastos na asawa! Hoy! Baka nakakalimot ka sa yung tumulong sa'yo nung palaos na yung karera nito. Nilapit ka sa mga sikat na vlogger, record label, para ulit magkarakit ka bro. Nagka-followers ka sa pag-i-stream, gamit kanyang dede, pinang-aakit ano. Katas nung kanyang mga papaya yung bumamot nung naghihingalo na tong cancer na to. Nagigets niyo yung pattern? Nagigets niyo yung pattern? Gusto niya nadadamay si Ann para pag-usapan because that's how he makes bread. Para sa views, para sa clicks, like na like niya yung hatred. Kahit nung di pa sila kasal, gatas na gatas mo na iyong babe, man. Di pa nag-a-aido yung fiancé na gamit mo na sa engagement. Damn! Combo pakpak, no? Personalan to ng malala. Kaya ganun na lang, di ba? Kaya okay lang sa kanya na tira-tirahin yung taong dahilan kung ba't siya nandyan. Si Ann yung pagpipiestahan sa Facebook feed, tas ang nabubusog ay ang tanginang yan. Sa yung nilalait, ikaw nag-aabang lang. Sa yung tinitira-tira, pero ikaw yung nagkakaroon, dala ng mga panlaman siyan. Tanginang yan. Di ba? Isipin nyo, Gagi. Isipin nyo, Gagi. Isipin nyo, Gagi, wala na kasi siyang hype, kaya kailangan niya yung misis niya lagi. Para'y atensyon natin ma-focus doon sa may katawan para lang pagtakpan kanyang pagiging nobody. Kasi, real talk pare, kung walang Ann Mateo, matagal na dapat walang Sei. Isipin mo yan. Ang masaklap, naghuhubad siya ng damit nang mabihisan ka lang. Papost pa yan na sumali lang daw sa dito kasi yung magcha-champion may ring. Di mo naisip, sampal sa misis mo yun, walang yaka? Bugo nga pagkabana, naghahanap na pang ibang ring, pare wala nang kasing mas makalaga sa singsing na suot-suot ng iyong asawa. Ganto mandamay ng pamilya, tas ikaw lang yung solong nakatamo. And bitch, I son you so bad, tatawagin akong lolo ng anak mo. Dinipensahan ko pa iyong misis kung di mo natatanto. Puta, talo ka na nga, na in love pa sa akin asawa mo. Kaya titil ka sa akin, gago. Kahit si Pibus pa iyong amo, kahit may assist ka pa ng hurado. Ang kaso, di marumi ang TDS, ikay mali. Putik. Kala ko double kill lang. Namasakir pala. Namasakir talaga. Namasakir talaga si Shei. Oh my gosh. Pero, despite of nadamay si Ann, itong itong pandadamay kay Ann dito,
may magandang, may positibong view. Dito ko, actually, na-gain niya yung respect ko after hearing this, na na ganun pala yung ginawa niya para kay Shay. Diba? Respeto kay Ann. Diba? Diba? May mga asawa talaga na ginagawa nila yung lahat para maging mabuti yung asawa nila. Para maging mapabuti yung asawa nila at para maging masaya yung asawa nila. Diba? Thumbs up ako kay Ann Mateo. So, kaya pa? Two-face talaga si Sixth Threat no? No, the duality. Grabe, mga pandadamay lang daw ang mga linya kong tumatak. Sinisermonan niya ako. Sinisermonan niya ako sa pandadamay. Tapos biglang dinamay niya si Sak. Grabe, sabi ko na dadamay na naman asawa ko. Akin na tong nakutuban. Naiinggit ka ba? Kasi kayo ng asawa mo hindi nagtutulungan. Kung makadis sa asawa ko, talagang antindi. Sorry na pre, kung yung asawa mong si Lorraine ay walang silbi. Tsaka puro kasinungalingan. Puro ng chismis. Parang sa The Buzz, parang si Tito B. Ako, may proof yung mga bara ko. Ikaw, kahit kailan di tayo nagkalaro ni Sak, ilang beses ko binuhat yan, wala ka dun sa match history. Yawa na to. Parang gago. Maging magandang ehemplo sa anak ko. Tarantado. Buhay na yung anak ko kahit habang buhay na akong di magtrabaho. Guys, sabi mo kay Akata, kung salbahe talaga siya, huwag siya magmaskara at magtago sa ibang muka. Putang ina mo pala Sang-ayon ako sa'yo. Reklamo? Wala. Favor? Meron. Pwede ba sabihin mo din yan kay Pooch? Gawain niya kasi yan Actually, buong dong gago. Ayaw mo ba sila pagsabihan? Sige nga. Yan. Diyan ako may problema. Puro ka preach sa ibang tao. Ang dami mong kuda, pero sa sarili mong bakod, di mo magawa. Parang yung binanggit ko kanina, pinagtatanggol si Badang. Yung kaso hayaan daw sa korte dumaan. Pero sa extrajudicial killings, no comment naman. Kasi, proud siyang DDS. Siyempre, Davao resident siya. Nakita ko sa DP mo sa FB, si Taylor Swift daw president niya. Yung ba ang reason, ha? Ba't gusto mo ang EJK, ha, 60? Yung mga naaakusahan, gusto mong maparusahan quickly para lang mapatunayang isa kang Swiftie? Kundi pa sa pagiging Swiftie, vocal ka. Sa importanteng bagay, hindi. Alam kong awe ka sa putukan sa paligid, hindi ka bulag pipi at bingi. Si Taylor Swift nag-stand up sa Tortured Poets kahit mabigat pa ang makabangga. Tapos itong battle rapper sa importanteng battles di makapagsalita. Nung na-expose kayo, pinadelete nyo yung video. Bakit? Nung katotohanan di nyo kaya tanggapin? Alam mo bang dahil doon ang naging dating yung art form madali lang manipulahin? Napupolitika na rin? Ano yon? Mula ngayon, lahat ng labang may nabanggit na di nyo trip, papadelete nyo na rin? Ikaw naman walang imik na ati mong palampasin? Na yung boses ng sining ay kanilang tanggalin? Yung sining na nagbigay sa'yo ng boses, sinahayaan mong ganyanin? Ikaw naman, Phoebus, wala kang bayag, putang ina mo, takot ka rin! Yung ginawa mo kay Zaki, mali, walang maling ginawa si Zaki kahit bali-balik ta rin. Ganito ang bunga pag walang pagmamahal at puro lang pera ang tinanim, kaibigang. Kaibigang kita, kaya kita nire-real talk. Bagay na di mo kayang gawin!
Sa ka ba natakot, Pibos, ha? Sa Babala Part 2? Alam mo kung anong nagra-rhyme sa Babala Part 2? Ulol, wala akong pakialam sa Babala, fuck you! Dedemanda nyo ako, baka sampalin ko kayo ng ratbo. Tingin nyo, kaysa paturan ng batas ang freedom of speech at artistic expression, mas bibigyan nito ng value ang fragile ego ng mga iyaking rapper like you? Irespeto nyo ang korte, di sila tulad yung mabababa IQ! Jackie, huwag kang papatalo sa nag-a-abuse ng batas as long as ang sinasabi mo ay true when coming from a place of concern, brother, I am behind you. Ngayon alam ko na, ba't to sumama sa mga basura? Kaya naman pala, May mga magaganda naman kasing paraan paano mo sasabihin yun, 'di ba? Kung babalikan natin yung insidente kay Zaki, tsaka kay Yang Wan, kay Kuya Yang Wan. Di ako parte ng any organization na independent artist ako. Kung babalikan natin yung video na yon, nasa memory ko naman siya. Nagkakainitan nagkakabalyasan, nagkakapersonalan ng talk shit, 'di ba? So, makikita mo na magkaiba yung pag-deliver. So, pwede naman siyang mag-angle ng ganun. Pero sana mas inayos nila, 'di ba? Sana nagkaroon muna sila ng breather, 'di ba? Kumalma muna sana sila sa isang tabi, then well, anyways, rap battle eh, 'di ba? Wala naman tayong maano doon, 'di ba? It happens lang na yung hari dinusto talaga ng bongga doon sa video na yun, na kung tutuusin, talagang below the belt. Below the belt siya para sa akin. Pero iba't iba naman tayo ng level ng toleration 'di ba? Kung sa inyo, kaya nyong maatim yung gano'n, syempre ako babae. Point of view ko yun, 'di ba? At yung side ko, bilang isang artist din sa industriya. At alam niyo yun, may mga mahirap man isipin, pero kailangan natin gawin, 'di ba? Yung mga lolo nga natin na hindi natin alam kung bakit natin sila naging lolo, automatic nare-respeto natin. What more pa yung mga taong nagpatag ng daanan para makalakad tayo doon. So, same thing din sana, 'di ba? Sana mas may better na paraan, 'di ba? 'Yun. nagdonggago ang puta kasi pare-pareho kayong mga banta sa kalayaan ng kultura! Pati sa kritiko ng dating Pangulo, nagbanta ka rin. Habang mata nagniningas. Huwag daw silang pupunta sa Davao pag binomba ng China, Pilipinas. Puta, tama ba yun? Yung pagkatao mo, nasan? Porket hindi ka sundo sa politika, deserve na pagkaita ng kaligtasan! Ganun ka kababaw mag-isip! Kapwa mo Pinoy iyong matitiis? Woo! Buti nga, mamatay kayong lahat dyan. Yan, di kasi kayo DDS. Ganun ba yon, ha? Hoy, kakagaan bars, pulbura na ata laman ng sentido niya. Hoy, Flubert, bago ka maging DDS, wag mo kalimutan, Pilipino ka! Alam ko po, pag umabot sa puntong ganon, basta Pinoy, welcome sa lugar nyo. Pagpasensyahan nyo na si Flubert, bars kasi ng bars, na wala tuloy sa lugar yung kalugar nyo. Hoy, alam mo ba kanino nagre-reflect yung maling mindset na tinatahol mo? Banta ka ng banta, di mo napapansin, banta ka na rin sa pinagtatanggol mo. Sixth Street, gising. Huwag mo silang takutin. Buksan mo yung delusional na isip mo at ang realidad papasukin. Alam mo sinong makikinabang sa pag-promote mo ng dibisyon? Iyong isipin, pag ang mga Pinoy watak-watak, mas madali tayong sakupin. Sa times of unrest, dapat lahat ng Pinoy ay magkampi. Hanggat maaari, let's argue less at mas piliing umintindi. Tayo'y magkaisa at mula sa ating chest, ating isigaw ng matindi with all due respect, China sa amin ang West Philippine Sea! Ngayon alam mo na pinagkaiba natin. Kita ko naman sa mukha mo. Hanggang bars ka lang, Floy, may greater purpose tula ko.
Sa bars nakakaboses pero di makaboses sa mga boses niya sa donggago. Pero huwag kang mag-alala, Sixth Red. Gumawa ako ng liham. Padala mo sa iyong amo. Di ko alam anong number eh. Number 3, number 4. Di ko alam anong number eh. Number 3, number 4, number 5. Yeah. Dear Kuya. May gusto lang ako sabihin. Seryoso to. Seryoso to ha. Dear Kuya, may gusto lang ako sabihin. Una sa lahat, para sa akin, isa kang legend, isa sa puno at ugat. Gaya ni FM, wala kang katumbas kung usapan ambag. Sa katunayan, kanta mo kinanta ko sa school nung ako'y unang nag-rap. Kuya, sabi nila, tinagalog mo lang. Kung totoo man yon, salamat, isa ako sa napasaya mong milyon-milyon. Ako'y Pinoy, hindi Ingles ang pangunahin kong lengguwahe. Pero dahil sa'yo, naintindihan ko ang isang magandang mensahe. Kuya, sa totoo lang, naisip kitang idis sa battle na to. Naghanap ako ng pangit, pero sorry, maganda nakita ko. Noon pa lang mga panahong pinaglalaban mo ang nababaduyan sila sa rap, ito'y pinaglaban mo. Ayaw mong nababaduyan sila sa rap, yun din pinaglalaban ko. Pero kuya, sa totoo lang sa panahon ngayon, di pasok sa panlasa ng bagong henerasyon ang mga gawa niyong bara. Ikaw pwede pa, pero mostly yung mga gawa talaga ng iyong mga kasama. Pero hindi dun galing ang hate na iyong tinatamasa. Kuya, yung burat ng tao dahil sa nasa iyong paligid. Tinitira ang mga bago kahit nananahimik. Tas tila walang sumasaway, yung amo tahimik. Nagmumukha tuloy ikaw, may pakana o nakaisip. At kuya, isa pa, pag-rap lang. Huwag mong palakihin. Nagmumukha ka tuloy pikon sa bagay na ginagawa mo rin. Danas ko rin ang matinding bash. At ito lang ang akin. Pag di ka natakot na masira, doon ka na di kayang sirain. At sa mga matatanda na kasama ni kuya, gusto niyo yung benefits ng pagiging nauna? Kampanan niyo muna responsibilities, mga idol. Di kayo kinikilala? Makipagkilala kayo ng walang bit-bit na rifle. Kayo yung nakakatanda. Dapat mauna kayo maging humble. Kasi ang mga nauna dapat ang leader. At ang leader nagli-lead by example. Kuya, alam ko, respeto lang ang iyong gusto. Ang solusyon ko dyan, eto. Sagutin mo ang tanong ko. Sa 14 years ng battle rap, papaflip na kusulugan, kahit isang beses nagpunta ka na ba? Nanood ka na ba sa mga bago sa iba't ibang kampo para suportahan sila? Kaso kuya, ang mas gusto mo ata ay magkulong lang sa grupo mo palagi. Eh kung hindi ka ramdam ng buong kaharian, paano ka kikilalanin bilang hari? Nung nakaraang eleksyon, nag-promote ka ng unity. Nakapag-unite ka ng 31 milyon. Kuya, ba't sa sarili mong community ayaw mong gawin yun? At ikaw ha? Ikaw yung nandyan. Ikaw sana yung nakakaintindi. Ikaw dapat nagko-call out sa mga seniors 60 at nag-a-advise dyan, pre. Kaso wala, duwag ka. Ako patuloy gumawa kahit na hindi ko parte. Well, at least napatunayan ko sa mga tao na wala kang silbi. At sa PS, sa mga di makaintindi, mga mandidis yan sigurado. Pero sige lang, be my guest, di ako mai-stress sa mga duranyo. Importante, my attorney says, kayo'y walang pwedeng maikaso. Hindi nyo ko malilitis, kayo'y malinis tinarantado! Sa lahat ng rounds ni Shay na puro overtime, etong round 3 yung papalampasin ko sa lahat ng overtime. Kasi ginamit niya yung platform to voice out. No? At na-appreciate ko yung bravery niya ng paglalahad ng kanyang nararamdaman. Diba? At game, tingnan muna natin kung sino yung panalo.
Matira Mayaman, Davao City, ang mananalo ay mag-a-advance sa finals at magkakamit ng posibleng 1 million pesos at diamond ring ang boto ng judges. 6-1 para kay Sixtret! Okay. 6-1, di na masama. At least may bumoto pa rin kay Shay. So, ganito. So, hindi na ako magsasalita ng mga negatibo ukol dun sa statement ni Shay. Bagos, hinahangaan ko nga yun yung pagiging, yung katapangan niya para i-voice out, i-call out yung mga hinaing niya at yung mga nangyayari sa hip-hop industry ng Pilipinas. So, alam naman natin na si Kuya Andrew E. ay tinaguri ang hari ng hip-hop sa Pilipinas. No? At dahil sa kanyang kaibahan ng genre, isipin natin bakit, ano yung mga dahilan niya, bakit hindi siya pupunta sa liga, 'di ba? Una, dahil iba nga yung genre niya, 'di ba? Comedy narrative siya, na nasa mainstream rap siya. At yung battle rap naman ay battle rap, ibang rap scene yun, di ba? As in, battle rap, di ba? Kumbaga, magkaiba sila ng genre ngayon. Ito yung visual, ito yung pagsasalarawan yan. Si Kuya Andrew E., siya yung bumuo ng kaharian, di ba? Imagine niyo yung hirap niya nung binubungkal niya yung lupa, naghahalo siya ng graba, at pinapatag niya yung way para sa mga generations. At habang tinatayo niya yung kastilyo na yon, padami ng padami yung mga na-attract niya ng mga followers at mga naging artist, 'di ba? Marami siyang mga naging alaga, 'di ba? Mga naturuan niya sa industriya, sa music, natulungan niya na lumago yung karera sa music, sa pag-rap. 'Di ba? At ngayon, dahil sa kaharian na 'yon, nagkaroon naman ng city ng flip top, na kung saan ito yung city na vibrant, iba-iba yung mga tao dito na nasa sakupan ng kastilyo ni Kuya Andrew E. Ngayon, bakit tayo magbibigay galang kay Kuya Andrew E. kahit na hindi siya pumupunta sa ganitong liga? Katulad nga ng sinabi ko kanina, na iba yung genre ni Kuya Andrew E., di ba? Nasa mainstream siya. Pero, hindi dahil sa porket hindi siya pumupunta sa ganitong mga liga, hindi naman yun ibig sabihin na hindi niya talaga sinusuportahan yung flip top or mga iba pang liga ng rap battle, 'di ba? Kasi isa ng patunay na pagsuporta ni Kuya Andrew E. yung pagguha niya kay Sixtret. 'Di ba? Sixtret, representative ng flip top community, ng battle rap community, 'di ba? Isang way to ng pagsuporta ni Kuya Andrew E., 'di ba? Hindi naman talaga niya totaling inabandona yung community ng rap, 'di ba? Bagkos baka sakaling umayos yung pag-call out niyo sa kanya, baka pumunta siya. Pero dahil tinatarantado siya, expect mo ba na pupunta yung tao kung ginagago niyo siya sa mga laban? Of course not. Para kang nanliligaw sa isang babae. Gusto mo bang sagutin ka ng babaeng nililigawan mo? Kung mumura-murahin mo siya na? Of course not. Of course not. Napapakyo-pakyo mo siya? Of course not. Saan ka nakakita ng manliligaw na gano'n? Hindi, diba? Yun, pinababaw ko na yung example. So, anyways, balik tayo sa kaharian. So, kailangan natin respetuhin yung nag-build ng kaharian na yun. Kasi kung hindi dahil sa pagbibuild ng Kuya Andrew E. ng kaharian, ng hip-hop, ng Filipino industry, hindi magkakaroon ng panibagong city sa loob ng kaharian. Diba? Palakpakan naman dyan kay Madam. Kaya sana, naiintindihan ko yung mga hinaing nyo, pero, baka, nga, this time, Kuya Andrew E., it's about time na magpakita ka naman sa mga nasasakupan mo. Yamang ikaw yung hari ng Filipino rap. At inaasahan ka nila
sa paanong paraan, diba? Para naman makapagbigay sila ng pugay. At for sure, excited sila na maka-attend ka. Excited kami na maka-attend ka ng rap battle. At isang malaking unity ang magaganap. Katulad nga ng sinabi ni Shay, nagawa mo sa pagkampanya kay Marcos, na pag-unite mo yung mga tao, might as well gawin mo rin po sa community na. Yeah, ayun lang. So, kung gusto natin maka-attend si Kuya Andrew, for sure, sana ibigay natin yung paraan, yung better way, diba, na ma-invite siya. Diba? Maaaring nung in-invite siya, busy siya. Diba? Maaaring nung mga panahon na gusto niya naman magpunta, baka naman nasa ibang bansa siya. Marami tayong kailangan i-consider, diba? Busy yung tao. Kaya, respetuhin natin yung personal life ng bawat isa. Respetuhin natin yung mga nauna. At, dun tayo magkakaroon ng magandang harmony. Diba? Ganon! Ganun dapat. So, ayun, Shay, congrats. Malaki yung in-improve mo dito sa laban na to. Kailangan lang i-filter. Maganda naman yung, yung delivery. Diba? Ganun eh. Advantage mo na kasi, chatro ka eh, diba? Tapos, 6th threat, bow pa rin ako sa'yo. Iba pa rin talaga yung 6th threat. Ayoko yung mag-comment na madami kay 6th threat kasi sinasabi nila bias daw ako kay 6th threat eh. Pero anyways, congratulations sa inyong dalawa. Ang dami kong magandang napulot sa laban na to. Thank you so much, Pangil sa Pangil. Salamat sa pag-post nito. At sana nga, huwag nating hayaan na maputol yung form nung art, yung artistry nung kinito, diba? Thank you, Shay, sa pag-angle ng mga bagay-bagay na mas na-deliver mo ng mas maayos. Thank you. Sana wala nang, damayan ng mga babae. Respeto naman sa mga babae din, di ba? Respetuhin natin yung pagiging babae ng mga babae. Kasi may karapatan din kaming respetuhin. Katulad nyo. Kung gusto nyo respetuhin namin kayo bilang lalaki, di ba? Magpakalalaki kayo. Thank you so much sa laban na to. Talaga sobrang na-appreciate ko. Thank you po. Sobrang thank you. At mabuhay ang rap battle scene sa Pilipinas. Congratulations! At magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Dito lang yan sa Marikita X Tigas. See you soon. Shoutout pa rin sa ating mga suki. Kita-kits tayo sa susunod na video. Follow